Sis, bibili ka ba? Tag kita sis ng new items ko. PM send po. Ito ang mga salitang kadalasan mo nang naririnig kapag isa ka sa mga addict sa online selling. Naging posible na nga ang pagbebenta ng mga lumang gamit mo o kaya naman ng mga bagong items na gusto mong pagkakitaan. Kung dati, pahirapan pa na magpunta sa mall o sa mga butik para lang makabili ka ng damit na maipopost sa Facebook or sa IG para mega hashtag OOTD ang peg, ngayon ay iba na po ang sistema. Basta may Facebook ka, kahit nasaan ka pa, kahit na ano pang ginagawa mo, makaka-order at makakabenta ka. Sigurado ako na maraming online sellers ang makaka-relate sa ating kwento. Isa kasing certified online seller ang mag-share ng kanyang kwento at mga naranasan sa pagbebenta through Facebook. Kilalanin natin siya, baka maging suki na rin tayo niya. Pakinggan na yan sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, araw-araw ay tutok ako sa aking FB, hindi para lang mag-scroll down or up sa newsfeed ko at maghanap ng meme na magpapatawa sa akin. Tutok ako sa Facebook para kumita ng pera. Araw-araw ay nagpo-post ako ng mga pre-love items ko o di naman kaya ay ang mga on-hand na sabon na pampaputi at gluta mula sa isang networking na nasalihan ko dati. Meron ding mga trendy Korean clothes na talagang mabebenta. Mga pre-order nga lang. Kaya talagang dapat na mabenta ito kapag in-order na dahil may mga experiences ako na minsan ay o-order nila at kapag na-order ko na sa supplier ko ay saka naman magka-cancel on the day na kukunin nila ang item. Nakaka-stress kapag ganito ang mga nangyayari. Pero wala ka namang magagawa kundi pabayaan na lamang. Basta marami pa akong mga naranasan pagdating sa online selling ko. Minsan maganda, minsan nakaka-stress at minsan ay sakto lang at minsan ay happiness. Oo nga pala mga sis, ako si Mary Joy, ang dakilang online seller dito sa summer capital of the Philippines, Baguio City. Sis, may kwento ako tungkol sa pinasok kong negosyo. Sana magustuhan mo. Huwag kang mag-alala, hindi kita bebentahan. Paano ba ako napadpad sa ganitong klase ng negosyo mga sis? Ganito kasi yon. 4th year high school ako nang nabuntis ako. 2 buwan bago ako graduate ay nabuntis ako ng gangster kong boyfriend na tinakbuhan pa ako. Naging problema ito dahil hindi na ako nagawang pag-aralin pa ni na mama para matulungan nila ako sa pagtustos ng pangangailangan naming mag-ina. After kong manganak ay nainganyo ako ng kaibigan ko na online seller din. Maaga din itong nabuntis tulad ko at hindi rin napanagutan. Pero hindi tulad ko ay hindi siya suportado ng pamilya niya kaya nagkusa siyang gumawa ng paraan para mabuhay niya ang kanyang anak. Gumawa ito ng second account niya sa Facebook at doon niya sinimulang magnegosyo. Sa simula ay nagbenta muna ito ng mga damit at sapatos niya. Yan yung mga pre-love items na sinasabi nila. Sariling gamit mo, benta mo. Doon siya nakakuha ng puhunan at nang nagkaroon na siya ng kapital ay nagsimula na siyang magwagwag ng mga ibebenta niya. Alam niyo naman dito sa Baguio City, ukay-ukay capital ata kami ng Pilipinas. Pagkatapos ay lumago yung online shop niya hanggang sa nag-level up na ang mga benta niya. Mga surplus naman at mga Korean trendy clothes at shoes na lahat ay pre-order. Pre-order ang ibig sabihin nito. Saka lang kukunin o orderin ng seller ang gamit ng kanyang supplier o kung saan man kapag may sure buyer na. Lahat ng pasikot-sikot sa online selling ay tinuro sa akin ng friend ko na ito. Sa una, Papa Dudut, naging mahirap para sa akin dahil wala naman ako masyadong friends sa Facebook pero ang sabi niya, add lang daw ako ng add kahit na hindi ko kakilala
para kumalat ang online shop ko. Tapos nagpuhunan na rin ako ng pocket wifi at magandang CP na may magandang camera para maayos ang transaksyon. Sinunod ko din ito at tinulungan pa nga niya ako at tinag niya ako sa mga benta niya para makilala naman daw ang online shop ko. Nakatulong dahil yung iba sila na mismo ang nag-add sa akin. Siguro mahigit 1 taon bago naging okay ang online shop ko. At ngayong nasa 9 na taon na ako sa pagbebenta, dagsaan na ang order sa akin. O diba? Achievement mga sis. Karamihan naman siguro ng nagtatagumpay sa online shopping ay nakaranas ng mga bogus buyers o joy bidders. Sila yung mga walang magawa sa buhay. Ang lakas makamain sa benta, pero kapag kuhanan na ay ang daming rason na kesyo hindi daw sila pwede kasi may klase o kaya naman ay walang magbabantay sa anak nila o di naman kaya ay nagastos yung pera nila kasi emergency daw. Ikaw naman na online seller, maniniwala ka naman, hahabaan mo ang pasensya kasi nga mga sis, customers mo sila. Kailangang magpakabait ka kundi ay baka siraan ka pa sa ibang customers mo. Ang dali na kayang mag-screenshot ng mga sinasabi mo sa Facebook kaya todo ingat lang ako. So hintay ka pa ng konti baka sakaling na-delay lang ang pera nila o may problema sa bahay. Pero kapag oras na na-block ka na nila, ayun na. Tapos na ang laban. Talo ka na. Kailangan mo nang ibenta ulit ang item na pinareserve nila. Kailangang paikutin ulit ang benta para makita ng ibang potential buyers. Karma na lang nila. Yung iba naman, hindi ka ibablock pero after ilang araw, linggo o buwan ay biglang ika-cancel kasi may nakita na raw na ibang mas maganda o kaya naman ay wala na silang pera. Pero after noon ay magkaka-trust issues na ako sa kanila. Hindi ko na sila itatag sa mga items ko. Mabait pa akong online seller ha. Pasalamat sila na hindi ako kagaya ng iba na ipopost sa mga pictures at convo ng mga bogus o joy buyers. Ipapahiya ka talaga sa sambayanang Pilipino na hindi mo kinuha ang items na pinareserve mo. Hindi ko gagawin yan sa ngayon. Mahirap na papadudot. Baka magkaproblema pa ng malaki. Pero hanggang kailan ko kakayanin na magpasensya sa mga ganitong klase ng tao? Lord, patience naman please. Oh, Mary Joy, bakit nakasimangot ka dyan? Ay, naku, talaga. May bogus buyer na naman ako. Nakakainis. Na naman? Imaginein mo 3 weeks na niyang pinareserve tong Korean hand cream, yung glutathione at saka yung face mask. Nagdagdag pa ang ating mo ng jeggings at saka yung couple shirts. Ang laki na nga ng discount ko sa kanya, Tapos, ibablock niya lang ako sa FB. Bakit ba parang magnet ka ng ganyang kamalasan? Pre-order pa naman tong jeggings. Tapos, di ko na naman maibabalik tong gluta kasi nabayaran ko na dun sa networking na yun. Lugi na naman ako nito. Ay, ikaw ba, Gusto mong bumili ng pampaputi? Naku, don't me. Benta ko na lang to sa'yo. Dapat kasi tinitignan mong mabuti ang mga pagbebentahan mo. Tulad nung nakaraan, di mo chinek yung FB nung nang scam sa'yo. Aba, 120 lang pala ang friend sa FB. Tapos, puro Arabo pa. At wala man lang pictures niya. Puro roses lang na may makikinang na background at mga pictures ng sasakyan. Sus, binalikan mo pa talaga yan. Nagmo-move on na nga ako Malay ko bang isa-scam niya pala ako dun sa 5 power bank at saka Sinaphones na in-order niya, no? Sabi niya, ipadala ko na raw kasi malayo pa yung courier na pagpapadala niya ng bayad niya, no? Tapos, ikaw itong si Syunga. Nagtiwala ka naman. Tapos pinadala mo na agad. Isa nagkamali nga Kung alam ko bang scammer yon sa tingin mo, papayag ako na ipadala yon? Siyempre hindi, no? Masyado niya akong nabiktima talaga sa mga salita niya Hay nako biktima ka na nga ng maling pag-ibig. Biktima ka pa rin ba sa business mo? Ay, let's not go there. Na may personal, may galit Hindi naman, friend. Nakakatawa ka lang. Kala ko sa pag-ibig ka lang maluloko Don't me, wag ako
Naku, ibabagsak presyo ko na naman tong mga to sa iba para lang mabili. Nakakainis. Mary Joy? Ano yon? Bagsak presyo ba kamo? Magkano nga ulit yung pampaputi? Oh, ayan tayo, te. Talaga namang pag sinabi ko ng bagsak presyo, talaga namang gora ka ng gora. Pag libre, talaga namang go ka ng go. Pero pag may bayad, talaga namang don't me ka eh. Habang nag-upload ako ng pictures ng bagong set ng benta kong mga damit ay may nag-friend request sa akin. Jason Peralta ang pangalan. Siyempre ako naman, mega check muna ako sa account ng taong to. Mamaya kasi poser lang pala ito at may bogus na naman. Napalaki ng slight ang mga mata ko. Guwapo ha, profile picture pa lang ay kapusong kapuso na talaga. Pero wait, baka poser lang siya. Chinek kong mabuti ang account niya. May 2,456 friends at 108 na followers. Marami rin siyang naka-upload na selfies at naka-public at maraming nagko-comment. Marami ring nakatag sa kanya ng mga public photos mula sa mga kaibigan nito at kanyang pamilya. Legit. Pero bakit ganon? Kahit alam kong legit na account ay todo stock pa rin ako sa Facebook niya. Nakalkal ko na ata lahat ng info sa kanya. Alam ko na mahilig itong mag-travel, mahilig sa aso, madalas magsimba at madalas na nagpipicture sa mga mall at coffee shop. Okay na, inaccept ko na to. Gwapo talaga eh. Pero business muna, bago landi. Oo, negosyo ang priority ko sa ngayon. Wala munang lalaki na pwedeng magpa-distract sa akin para sa pagpapalago ng online shop ko. Walang pwedeng makapag-distract sa akin para mabigyan ng magandang kinabukasan ang aking anak. Mama, bakit po wala pa kayong ka-in a relationship sa FB nyo? Anak, ano sinasabing mo dyan? Kasi mama, yung nakikita ko sa FB mo, single ka lang. Pero yung mga mama ng classmates ko, married o kaya in a relationship. Hoy, ano naman ngayon anak kung hindi in a relationship ang modra mo? Wala lang mama, para sana po sunod ka sa uso. Anong sunod sa uso pinagsasabi mo? Anak, ang pakikipagrelasyon, di lang dahil sa uso yan ha? Opo naman mama, alam ko naman po yun. Pero kasi mama Ano nak? Naawa po kasi ako sa inyo, walang nagbibigay ng bulaklak sa inyo kapag Valentine's. Tapos walang naghahatid at sundo sa iyo kapag nagbebenta ka. Ako lang din po katabi mo lagi at lagi mong kasama. Wala namang masama doon, nak, 'di ba? Pero mama, gusto ko kasi may makasama ka na. Naku. Tulad ng ibang mga mama na nakikita ko sa park. Masaya sila na may asawa o boyfriend. Anak, masaya naman po si mama kahit wala akong boyfriend. Pero mama, mas magiging masaya ka po kapag may nagmamahal na sa'yo na iba. Edi, ikaw na ang mama. Ako na lang yung anak, di ba? Sa mga sinabi ng anak ko ay napaisip talaga ako. Oo nga naman. Bakit nga ba wala pa rin akong karelasyon halos lahat na ng mga kakilala namin ay may mga asawa na o kaya ay karelasyon pa lang. Parang wala na ata akong ibang ginawa kundi ang mag-focus sa anak ko at sa online shop ko. Hindi na nagparamdam pang muli si Jason Papadudut. Medyo naiinis nga ako kasi siya lang ang inaabangan ko sa akin notification sa Facebook. Kasi dati, kahit na walang kwenta na nag-post ako ay nilalike nito kaagad. Pero ngayon ay wala ni isa pero naka-online naman siya. Bahala ka dyan, back to business muna ako. Para matanggal ang inis ko ay tumutok na lamang ako sa aking Facebook at nag-ayos ng mga items ko na pinapabid ko. Sinasagot ko lahat ng mga nagbibid at binabantayan kung sino ang mananalo sa bawat item ko. Hindi na ako magkanda-ugaga sa kakasagot sa mga nag-i-inquire hanggang sa may isang mag-comment doon na talagang nagpalakas ng tibok ng aking puso.
Walang iba kundi si Jason. Chinek ko ang item na pinagkomentan niya. Nakita ko ang isang pulang dress na tadtad ng sequins at glitters. Pangbata ito ha. Pangbata na naman ang ino-order niya? Sino kaya ang ino-orderan niya ng damit na pangbata? Pangalawa na ito ha. Binasa ko ang comment niya at nag-mine na ito sa halagang 250 pesos. Hay, sana ako na lang yung dress para sabihin niya na mine ka na lang. Pero teka, balik lang tayo dun sa issue ko. Bakit kaya siya lagi nag-o-order ng damit ng bata? May anak na kaya ito? May asawa na? Ang sakit be kung meron na nga. Katapusan ko na ito ng pagpapantasya ko kung sakaling meron nga. Napasimango tuloy ako ng hindi oras at nag-comment na lang ng yours si Jason for 250 pesos. Nilike lang nito ang comment ko. Nag-message ito sa akin kung paano kukunin ang item at pinapili ko siya kung meet up or for dropping. As usual, meet up ang gusto niya sa dating fast food kung saan kami unang nagkita. Nag-thumbs up na lang ako sa last message niya. Ayoko nang pahabain pa ang usapan. Baka umasa lang ako. Hanggat hindi ko nakukumpirma kung may pamilya na ito ay magiging professional ako na online seller sa kanya. Walang mixture ng landi o ng kung ano paman. Palis na ako ng bahay noon nang biglang sumpungin ang anak ko. Papunta na ako ng fast food para i-meet si Jason para ibigay ang item niya. Nakapagpaganda na rin ako at sinuot ko na naman ang isa sa mga pinakamaganda kong blue na dress. Nag-makeup ng very slight at nag-blower ng hair. Akala mo talaga ay makikipag-date ako. Magdi-deliver lang naman ako ng item. Mama, saan ka pupunta? Medyo naiiyak na sabi ng anak ko sa akin habang hila-hila nito ang aking damit. Anak, magdi-deliver lang ako ng in-order sa akin. Hinilikan ko ito sa noo at saka dinampot ang damit na in-order ni Jason. Lalabas na ako noon pero yumakap ang aking anak sa akin. Sama ako mama, please. Medyo nagdadabog na palambing na sabi niya. Anak, hindi kasi pwede eh. Mabilis lang ako, promise sa'yo. Dito ka na muna kina lola ha. Hintayin mo ko. May pasalubong ako sa'yo mamaya. Tinanggal ko ang pagkakayakap nito pero umiyak ito. Pinatahan ko ito pero wala na akong magawa pa. Gusto talaga niyang sumama. Diyahin naman kay Jason kung isasama ko ang anak ko ng walang pasabi. Pero bakit ba ito ang iniisip ko? Wala naman kami no? Saka ibibigay ko lang naman tong order niya. Wala na akong choice noon. Sinama ko na lang ang anak ko, tumahan lang siya. Bahala na. Medyo na traffic kami papunta sa fast food kung saan kami magmi-meet ni Jason. Tapos ay ang bagal pang lumakad ng aking anak kaya natagalan talaga kami. Yung meet up na 2 PM ay hindi ko nasunod. 2:50 PM na kami nakarating sa fast food at nakita ko doon si Jason na nakaupo at hinihintay lang ako. Nahiya ako lumapit sa kanya at nang makita niya ako ay ngumiti ito ng pagkatamis-tamis. Natunaw na naman ang puso ko. Oh, andyan na pala kayo. Tara doon, kain muna tayo. Gutom na rin kasi ako eh. Eto ang panimula niyang sabi sa akin nang mapansin niyang hindi ko pa alam kung paano i-explain sa kanya na late ako. Nang makarating na kami sa inuupuan niya ay ngumiti itong muli. Sir Jason, pasensya ka na talaga ha kung na-late ako. Traffic kasi eh. Tumango lang ito sa explanation ko at saka tumingin sa aking anak. Ito na po yung order Initian din nyo, niya Sir ito ng Jason. matamis. Check niyo po mabuti ha. Good as new yan. Twice pa lang nagamit nung pinagbilhan ko. Maganda nga. Salamat ah. Siya ba yung anak mo? Opo. Siya nga po pala si Katie. Anak, say hi. Hi po. Hi. Paano niyo po nalaman na may anak ako? Kasi in-stalk ko yung Facebook mo at nakita ko na may album ka na puro siya yung pictures. Kala ko nga, pati siya binibenta mo eh. Uy, grabe siya.
Siya nga po yung nag-iisang anak ko dun sa hinayupa kong ex. Pero wag na nating pag-usapin kasi baka mapanis lang tong burger at saka yung fries. Salamat po pala dito sa libre nyo, sir, ah. Naku, wala yun. Okay, T. Mahilig ka ba sa dress? Opo, dress lang binibili ni mama sa akin eh. Itong in-order kong dress kay mama mo, para sa'yo to. Sana kasya sa'yo. Ay, ito pa pala. May in-order ako last time kay mama mo. Sigurado ako kasya din sa'yo to. Po? Talaga po? Thank you po. Hala, sir. Bakit niyo po binibigay sa anak ko yung in-order niyo? Di ba para sa anak niyo yan? Anak? Ako? Wala akong anak. And to be clear lang ha, wala rin akong asawa. Lahat ng in-order kong dress sa'yo na pambata ay para sa anak mo talaga. Gift ko na yan sa kanya. Di ko lang nabigay at nasabi sa'yo nung last time na nag-meet tayo kasi napasarap yung usapan natin. Kaya umorder ako ulit para maisabay ko na tong in-order ko last time para naman magamit na ng anak mo. Naku, hindi ko po alam yung sasabihin ko, Sir Jason. Ito na lang ang sabihin mo. Oh, ano po yun? Jason. Jason na lang ang sabihin mo. Huwag nang Sir Jason. Ang tanda eh. Pag-uwi ng bahay ay grabihan pa rin ang naging ngiti ko. Ang naging meetup namin ni Jason ay nagmistulang date dahil umabot kami ng mahigit 3 oras sa fast food. Kung hindi nga lang sinusumpong ang anak ko ay magstay pa sana ako doon para mag-usap pa kami. Ang dami-dami namin na pag-usapang dalawa. Ang saya niyang kausap. Puro pagpapatawa ang ginawa niya at halos kabagi na nga ako sa kakatawa. Naging komportable na rin ako sa kanya nang ikwento ang naging buhay ko mula nung iniwan ako ng nakabuntis sa akin. Nakisimpatya ito sa akin at pilit akong pinasaya matapos akong mabad mood nang maalala ko ang ginawa ng ex ko. Pagkatapos noon ay nagkwentuhan din kami tungkol sa kanyang buhay. Single ito at nagtatrabaho bilang isang security guard sa isang bangko. Nang malaman kong single siya ay lumukso ang kidney ko dahil may pag-asa na ako sa kanya. Nang magpaalam na kami ay hinatid kami nito sa paradahan ng jeep namin at saka bumeso pa sa akin na naging dahilan ng pamumula ng pisngi ko. Ang tindi nito mga bes, this is it na ata. Saka lang ito umalis nang umandar na ang jeep at nang medyo nakalayo na kami nagteksta sa akin ng ingat kayo ni Katie. Nice meeting you ulit, Mary Joy. With matching smiley pa yan at heart ha. Grabe! Best day ever na ata ito sa buhay online seller ko. Customer na nga, possible target boyfriend pa. Ano ba? Bakit ba ako nakakaramdam ng ganito? Para naman akong bumalik sa pagiging high school eh. Kaloka match. Lumipas ang ilang araw ay naging regular na magka-chat kami ni Jason. Mula pagising sa umaga before mag-lunch, siesta before dinner hanggang sa mabusog na sa gabihan at pahinga ay hawak ko pa rin ang tablet ko at ka-chat siya. Kung ano-ano lang ang pinag-uusapan namin papadudot. Nakakatawa lang kasi kahit na walang kwentang usapan ay pinapatos na namin para maiwasan namin ang mag-scene sa bawat isa sa messenger. Kapag nauubusan ng data ay magka-text naman kaming dalawa. Ganito na ang naging routine ko mula noong nagkita na kami ni Jason. Halos hindi ko na nga ma-replyan ang mga umu-order sa akin at bihira na rin ako mag-post ng mga benta ko. Nakalimutan ko na rin i-update ang aking mga suppliers kung kailan sila pwedeng magbagsak ng item sa akin. Minsan nga, nakalimutan kong may meetup nga pala ako para sa power bank na benta ko. Ayun, nagalit yung umorder sa akin kasi tumakas pa siya sa trabaho. Ma-meet up lang ako. Buti na lang at hindi ito nag-alboroto sa galit dahil binigyan ko na lang siya ng discount. Nawalan man ako ng benta ng ilang araw ay hindi pa rin ako nega vibes kasi masaya ako sa takbo ng paglalandian namin ni Jason. Tapos isang gabi, bago ako matulog ay bigla itong nag-chat sa akin. Pwede bang mag-meet up ulit tayo? Gusto na kasi kitang makita uli eh. Medyo nabitin ako dun sa last nating pagkikita. Hindi kaagad ako nakapag-reply. Bigla ay nag-sync sa akin ang lahat. Ligawan na ba ito mga bes? Yon ang unang pumasok sa isipan ko. Pero teka, hindi pa ako handa na magkaroon ng karelasyon dahil
Focus ako ngayon sa online shop ko at sa anak ko. Pero bakit ganito ang nagiging takbo ng buhay ko? Bakit biglang sisingit itong si Jason sa priorities ko? Medyo natagalan ako sa pagre-reply. Mary Joy, ano na? Chat niya sa akin. Hindi pa ako sumasagot. Hindi ko alam kung tama ito eh. Yung anak kong si Katie, payag nga kaya kung sakaling makapag-date ako sa iba. Bahala na. Sige, meet tayo. Gusto na rin kitang makita ulit eh. Eto ang tinype ko at pagkatapos noon ay nasundan na ng mga detalye kung kailan at saan kami magkikita. Anak, may tatanong lang si Mama. Ano po yun, Ma? Anak, naaalala mo pa ba yung si Tito Jason? Yung nagbigay sa'yo ng dress? Opo, Mama. Bakit po? Kasi anak, mukhang magde-date na kami sa Sabado eh. Talaga, Mama? Oo anak eh. Okay lang ba? Hala, Mama, bakit mo pa po ba tinatanong sa akin? Wala lang anak. Baka kasi di ka payag eh. Bakit mo naman po yan naisip, Mama? Siyempre po, payag ako. Bagay kaya kayo ni Tito Jason. Saka mabait siya sa akin. Inad pa nga niya ako sa FB eh. Oh? Talaga ba? Inaccept mo anak? Pag-iisipan ko, madami po kasi akong friends sa FB eh. Tapos followers. Hoy, kaloka ka anak. Iba ka. Yun na. Pero anak, yung seryoso na. Payag ka na talaga ha? Oo naman, Mama. Gusto ko si Tito Jason para sa'yo. At gusto ko maging masaya ka lagi. Araw-araw kapag nagfe-Facebook ako ay lagi akong nakakakita ng mga sweet post papadudot mula sa mga magkakarelasyon. Meron din yung mga biglang magiging into a relationship at engage. Dati naman ay hindi ito nagiging issue sa akin kasi sa totoo lang, sa anak ko lang ay kontento na ako. Siguro marahil ay agree na agree dito ang mga single moms na katulad ko. Bukod sa na-trauma na kasi sa mga past relationships ay mas nakakawala ng stress kung sa anak mo ibubuhos ang lahat ng meron sa'yo. Dati talaga mga sis, hindi ito issue sa akin. Pero mula noong magtanong sa akin ng anak ko kung bakit wala pa rin akong boyfriend ay medyo nag-iba na ang takbo ng isipan ko. Bakit nga ba wala pa? Hindi naman sa pagmamayabang pero may itsura naman ako. Para daw ako maputing Maine Mendoza. Sa loob ng maraming taon, marami ang sumubok na manligaw sa akin. Pero lahat ay binabasted ko dahil hindi ko talaga treat noon na magka-boyfriend. Ang sabi ko nga, halos sa sarili ko na ay wala na akong oras dahil lahat ay napupunta sa anak ko at sa negosyo. Yan ang lagi kong rason sa kanila kung bakit hindi ko sila pinapatuloy na manligaw at nauunawaan naman ng marami. Grabe lang papadudot. Hindi ko napansin na pagkadami-dami ko na palang mga tinaboy na lalaki na nagpakita ng intensyon sa akin. Yung iba nga iniisip nila na dahil na-trauma raw ako sa walang kwentang tatay ng anak ko. Oo, aaminin ko na sa simula ay yon ang rason pero noong tumagal na ay anak ko na ang rason ko. Gusto ko na mag-focus sa kanya. Gusto ko na sa kanya lang ang oras at puso ko dahil higit sa lahat, anak ko ang pinaka-deserving sa pagmamahal ko. 89 notifications ang natanggap ko mula sa aking Facebook. Normal na ito sa akin dahil syempre online seller ako at marami talagang nagla-like at nagko-comment sa mga paninda ko pero nakapagtataka lang na galing lahat ng ito sa iisang tao. Si Jason Peralta. Puro likes ang ginawa niya sa lahat ng post ko. Halatang ini-stalk pa nga ako mga sis dahil pati ang mga 2016 post ko ay nilike din niya. Mga sold items na pero nilike pa rin ng loko. Ang tindi. Level 99 ang stalking skills ni kuya. Napapangiti na lamang ako at tinitingnan kung may comment ito pero wala naman. Puro like lang. Hanggang sa chinek ko na ang messenger ko at nakita ko ang mga PM niya sa akin.
Nag-inquire ito ng isang brand new na Hello Kitty dress na pangbata. Sinagot ko ito agad habang online pa siya. 360 sir. Nag-message ba kaagad si Bes? Ano LP? Sumagot ako at ang sabi ko ay 350 LP sir. Sagad na po. Bilhin nyo na sir. Maganda po ang quality niyan. Ang akala ko nga ay hindi niya kukunin dahil medyo natagalan ang kanyang pagsagot. Pero natuwa naman ako papadudot nang sinabi niyang kukunin na niya. Siyempre, inquire ako sa kanya kung taga Baguio din ba siya o taga ibang lugar para alam ko kung isi-ship o hindi. Baguio lang ako. Eto ang sagot niya. Sir, idadrop ko po yung item nyo sa Pines Arcade. I-message ko po kayo kung anong stall number. Bali 350 po yung dress plus 10 pesos na holding fee sa item ninyo. Sa stall po na pag-iiwanan ko mapupunta yung 10 pesos. Pero ayaw niya na i-drop ko ang item niya sa stall na sinasabi ko. Ang sabi niya ay gusto raw niya na meet up kami para ma-check up niya ng mabuti yung item. Aaminin ko na medyo nainis ako na para kasing wala siyang tiwala sa akin. Sa isip-isip ko ay walang yato. Maganda naman ang benta ko ha. Hindi lang sa picture maganda at makulay no. Pero syempre, kailangang chill pa rin ako kaya ang sabi ko ay sige, meet na lang kami sa ganitong araw. At sa isang fast food sa Session Road. Pumayag naman ito at saka nag-offline na. Nung araw na nag-meet kami ni Jason para sa kanyang item ay nagtodo paganda ko. Ewan ko ba, tinutokso nga ako ng anak ko. Akala may kadate ako dahil nagkulon pa raw ako at nagsuot ng dress. Ginagawa ko lang ito kapag may importanteng okasyon. Hindi ko talaga alam kung bakit kailangan kong pag-effortan ang meet-up namin ng lalaking ito. Kukunin lang naman niya ang pinareserve niyang item sa akin noong nakaraan. Nang makontento na ako sa itsura ko ay saka ako naupo sa gilid ng aking kama. At saka minessage si Jason para ipalam sa kanya na papunta na ako sa meet-up place namin. Nag-reply pa ito ng thumbs up. Hindi ako nakontento sa sagot niyang yon kaya nag-isip pa ako ng sasabihin para pahabain ang aming usapan. Kinuha ko pa ang number niya dahil ang rason ko baka mahina ang signal ng pocket wifi kapag lumabas na ako. Ibinigay naman niya kaagad at sinabing mas okay na nga na mag-text kami kasi baka hindi rin daw siya mag-online mamaya sa Facebook. Tinext ko na ang ibinigay niyang number at nang makumpirma na kung ano ang suot ko at suot niya para hindi kami maghanapan mamaya. Nang maibigay na niya lahat ng detalye na kailangan ko ay tumayo na ako sa kama. Lalabas na sana ako ng kwarto pero muli kong tinignan ang sarili ko sa salamin. Parang may kulang. Parang hindi kumpleto. Nag-isip ako kung ano nga bang ilalagay ko sa aking katawan o sa mukha nang maalala ko may pulang lipstick na ala kontrabida pa pala ako sa aking tukador. Minsan ko lang tong ginagamit kapag may importanteng lakad. Pinahid ko ito sa aking medyo putlaing labi. Napangiti ako sa naging resulta. Ang ganda ko naman bigla. Nilabas kong muli ang aking cellphone at saka nag-text kay Jason ng ganito. Nakapulang lipstick ako ha. See you po. With matching smiley pa yan, mga sis. Hi! Ikaw si Jason Peralta? Yung may order po ng Hello Kitty dress? Yup, ako nga. Ikaw si Mary Joy? Obvious po ba sa palaban kong red lipstick? Ha? Wala po. Ang sabi ko, pa-expire na ang red lipstick ko, oh. Komedyante ka pala. Oh, diba? Komedyante/seller. Sige nga. Baka pwedeng patulong ako magbenta. Sabi ko, patulong ako magbenta. Magbenta ng ano? Ng puso ko. Slightly used lang. Di rin naman kasi nagagamit. At yung last na nagmay-ari, pinabayaan lang.
Ang funny mo gusto ko yan. Funny ka. Benta ko yan, pero bago ko ibenta yan, baka pwedeng bayaran mo muna tong Hello Kitty dress. Sorry. Okay lang sis. Sir. Sir pala. Jason na lang. O ito na yung bayad ng dress. Thank you Thank you rin sir Hanggang sa next transaction po. Jason na lang sabi. Jason pala. Hanggang pag-uwi ng bahay ay hindi matanggal ang ngiti ko sa aking labi. Tindi nito mga bes. Iba ang naging charm ni Jason sa akin. Munti ka na nga akong mabunggo ng jeep dahil para akong lutang na naglalakad sa gitna ng kalsada. Noong makauwi nga ako ay dumiretso na ako sa aking kwarto at pabagsak na humiga sa kama at tumitig lang sa kisame habang nakangiti at ini-imagine ang napakagwapong mukha ni Jason. Sakto lang ang tangkad niya, moreno at may dimple sa kaliwang pisngi niya na kasing lalim ng kay Carrot Man. Napangiti muli ako, lalo na noong naamoy ko ang bango niya at nahawakan ang palad niya na malambot. Nahawakan ko yon noong nakipagkilala siya. Grabe! Alam niyo ba ang iniisip ko na mga oras na yon? Na sana ay may sira ang in-order niya para muli itong magpakita. Willing akong tanggapin muli yon kung ito ang paraan para muli ko siyang makita. Dinasalan ko pa nga na sana ay hindi niya bet ang damit na binili niya sa akin. Lugi na akong lugi pero kung kapalit nito ay makita siya, di ang saya ng buhay. Tuloy-tuloy pa sana ako sa pag-i-imagine papadudot kung hindi lang ako naistorbo ng isang tawag sa aking cellphone. Yung supplier ko pala. Nagtatanong kung kailan ako magre-restock ng mga couple shirts. Wala naman sa timing. Storbo naman ito. Dumating na ang araw kung kailan kami muling magmi-meet ni Jason. Take note mga sis, hindi ito meet up para bentahan siya. Meet up ito para sa isang date. Nakakatawa kasi bigla ay parang naubusan ako ng damit na bagay sa akin. Nailabas ko na lahat ng damit ko sa Durabox ko pero wala pa rin akong nagustuhan. Hanggang sa maisipan kong isuot muna ang green na dress na benta ko. Bahala na, gamitin ko na muna, totale wala pa namang bumibili. At tama nga ang naging desisyon ko. Napakaganda ko sa damit na ito. Mama, mag-makeup ka para hindi ka maputla at ako na magpaplansya ng buhok mo para hindi ka mukhang hindi nakasuklay. Biro pa sa akin ang matabil kong anak. Nagtawanan kami habang nag-aayos ako. Naging instant assistant ko itong si Katie. Todo suporta sa akin na akala mo ay siya ang nanay ko. Ang dami pa niyang mga tips sa pakikipag-date na binase niya sa mga K-drama na napapanood niya. Natatawa na nga lang ako pero habang nagsasalita ito ay nakatitig lang ako sa kanya. Napakaswerte ko at siya ang anak ko. Nagkamali man akong mabuntis nang wala sa oras. Pero kahit kailan ay hindi ko nakitang isang mali sa buhay ko si Katie. Siya pa nga ang naging dahilan para ma-inspire akong itama ang bawat pagkakamali ko. Sa lahat ng mga single moms dyan, alam kong nakaka-relate kayo sa mga sinasabi ko sa ngayon. Medyo kabado pa ako noon habang papunta sa mall kung saan kami magkikita ni Jason. Day off niya noon at saktong sahod kaya ang lakas ng loob na siya raw ang gagasto sa lahat. Nang makita ko siya ay hindi ko alam kung ipagyayabang ko ba ito. Napanganga kasi ako ng slight. Nagandahan kaya siya sa akin? Sana nga. Hello, nag-effort kaya ako ng halos 3 hours maging maganda lang ako. Grabe, ang ganda mo. Eto agad ang bungad niya sa akin nang magkalapit kami. Ngumiti ako at nagpasalamat. Sa una, nahalata akong kinakabahan din siya sa date namin pero nagpatawa na lang ako para mabawasan ang kaba naming pareho. Hanggang sa ayain ako nito na mag-lunch date muna sa isang kainan sa mall na yon. At doon na rin namin pinag-usapan kung ano ang mga next namin pupuntahan. Grabe mga sis! Ang saya-saya ko ng araw na yon. Inaya niya ako magpunta sa John Hay para maglakad-lakad at maibaba namin ang mga kinain namin.
Tapos ay inaya pa niya ako magpunta sa Mines View para magpicture kaming pareho. Nag-post nga kaagad dito ng picture namin together at nakatag ako at ang sabi sa caption, "With my beautiful date, #Saturday, #happy, #you and me." At kahit halos magpaltos na ang aking mga paa sa heels na suot ko ay hindi ko na lang ito sinabi sa kanya. Mukhang nag-enjoy ito maglakad eh. Pero noong napansin niyang medyo paika-ika na ako ay agad niya akong pinaupo at saka tumakbo para bumili ng souvenir na tsinelas. Siya pang nagtanggal ng heels ko at pinunasan ang mga paa ko ng panyo niya. Nahihiya nga ako pero wag na raw siyang pigilan. Siya na rin mismo ang nagsuot ng tsinelas na yon sa akin. Ang galing ha, alam niya agad ang sukat ng paa ko. At dahil nga dito, nagka-extra points uli siya sa akin. Talbog na ang puso ko, Papa Dudut. Naupo lang muna kami sa waiting shed para ipahinga ko ang mga paa ko at doon ay tinuloy na namin ang aming usapan habang humihigop ng mainit na Kumusta si kape. Katie? Ayun, andun muna sa lola niya. Babalikan ko na lang mamaya after nitong date natin. Sana pala sinama mo na para di nakaabala sa parents mo. Naku, hindi na. Nakakaya naman sa'yo kung may bitbit pa ako, no? Dagdag gastusin lang kaya sa'yo sa araw na to. Ano ka ba? Huwag kang magsalita ng ganyan ha. Tandaan mo, kakasahod ko lang kaya feeling rich ako ngayon. Hindi na. Nakakaya talaga, promise. Bakit ka ba mahihiya? Gusto ko nga makasama siya para mas lalo kong makitang masaya ka. Alam ko naman na kanina ka pa text ng text dyan na pasimple. Medyo nabasa ko kasi yung text mo na kinukumusta mo yung anak mo. Alam ko na hindi ka kampante na iwan ang anak mo na basta-basta para sa date. Uy, hindi naman. Grabe siya, oh. Naiintindihan kita. Siyempre nanay ka. Kaya nga next time na magde-date tayo, isama mo na si Katie para maipasyal at makilala ko rin siya. Susunod na date? Oo. Bakit? Ayaw mo bang mag-date ulit tayo? Hindi, oh. Gustong-gusto ko nga eh. I mean, syempre, ayos lang sa akin. Pero, sure ka bang okay lang na isama ko yung anak ko? Oo nga eh. Ang kulit mo ha. Gusto ko siya makita ulit at gaya ng sabi ko kanina, gusto ko siyang makilala ng mabuti. At higit sa lahat, gusto ko makilala niya ako ng mas maayos. Bakit ka kailangang makilala niya ng maayos? Bakit? Nililigawan mo ba ako? Oo. Liligawan kita. Pwede ba? Wait lang, seryoso ka ba? Mamatay ka man, liligawan mo ko? Grabe ka. Bakit kailangan ko magbuwis ng buhay dito para mapatunayan lang na seryoso ako sa'yo? Gusto kitang ligawan. So, ano na? Magiging choosy pa ba ako? Basta ba regular kang bibili ng benta ko, ha? Charot lang. Oh, puro ka namang kalokohan eh. Pasalamat ka at crush kita. Ang date na yon ay nasundan pa. At syempre sa bawat date namin ay kasama namin si Katie. Ayaw ko na nga sanang ipasama pa ang anak ko kasi nahihiya ako dahil si Jason ang gumagastos. Pero siya nag-insist na gusto niyang kasama namin si Katie. Sa mga date namin ay nakita kong totoo siya sa ipinapakita niya sa anak ko. Ipinakita niya sa akin, Papa Dudut, na gusto niya talagang magustuhan siya ng anak ko. Mas marami pang ang regalo si Katie mula kay Jason kesa sa akin, pero ayos lang yon kasi deserve naman ito ng anak ko. Walang kinilalang ama si Katie at nagpapasalamat ako ng sobra dahil si Jason ang tila nagiging tatay sa kanya. Salamat po Tito Jason ha. Narinig kong sabi ng anak ko habang binubuksan nito ang regalo ni Jason sa kanya. Wala yun. Pwedeng favor Katie? Pakyut na sabi ni Jason sa kanya. Ano po yun Tito Jason? Sagot tanong naman ng anak ko. Huwag mo na akong tatawaging Tito Jason. Ang tawag mo na sa akin ay Papa. Ito ang mga binitawang salita ni Jason na nagpalaki ng mga mata ko. Tumingin silang pareho sa akin. Bakit po Papa na ang tawag ko sa inyo? Kayo na po ba ng mama ko? Kitang-kita ko ang saya sa mga mata ng anak ko habang binibitawan ang tanong na ito. Hindi pa pero kapag tinawag mo na akong Papa,
Baka mapilitan na siyang sagutin ako. Hindi ba, Mary Joy? Ang sabi nito sabay kindat sa akin. Namula ang aking mga pisngi at sinabayan pa ito ng pangangantsaw ni Katie. O ano mama? Sagutin mo na si Tito Jason para papa na ang tawag ko sa kanya. Dagdag pa nito. Kinulit nila ako ng kinulit kaya naman napa-oo ako ng malakas na dahilan para magtinginan ng mga tao sa paligid sa amin. Hiyang-hiya ako noon pero kinuha agad ni Jason ang atensyon ng lahat na tumayo ito para sumigaw ng sinagot na niya ako. Niyakap ako nito at nagpalakpakan ng lahat. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko ng mga araw na yon. May boyfriend na ako. Shucks, talaga ba? May boyfriend na ako. Sa bawat araw ay pinatunayan sa akin ni Jason na tama lang ang naging desisyon kong sagutin siya. Mula noong naging kami ay dinoble pa nito ang efforts niya, lalong-lalo na kay Katie. Parang anak na nga niya ito kung mahalin niya at wala na siguro akong mahihiling pa dahil sa tuwing nakikita ko siya kung paano niya kaming alagaan at mahalin ay napupuno ang puso ko ng kakaibang ligaya. Everyday ay nagpapasalamat talaga ako kay Lord dahil inabot niya sa akin ang ganitong klase ng pag-ibig na akala ko'y hindi ko na mararanasan pa. Sana nga ay hindi ito magbago sa akin at pangakong gagawin ko ang lahat, wag lang itong mawala ng pag-ibig sa akin. Sa ngayon Papa Dudut ay magdadalawang taon na kami. Nakatira na rin ako sa bahay nila kasama si Katie. At syempre, kasabay noon ay naging assistant ko na rin siya sa pagbebenta sa online shop ko. Siya ang taga-deliver at taga-meet up. Minsan, siya na rin ang nakikipag-away sa mga bogus buyers at mga joy bidders. O hindi ba, may jowa na ako, may assistant pa ako sa negosyo. E di sa akin na ang corona. Catriona Gray, ang ganda ko lang eh. Kaya sa mga kapwa ko single moms dyan, kalma lang kayo mga sis. Darating din si Mr. Right sa inyo. Siguro na traffic lang o kaya ay may dinadaanan pa pero darating din yon. Wait ka lang. Maraming salamat po sa pakikinig sa aking kwento. Back to business muna ako mga sis ha. PM nyo lang ako kung want nyong bumili ng mga items ko. O ano, bili ka ba? Ako po si Mary Joy at eto ang Barangay Love Stories ko. Shout out sa lahat ng mga single moms natin na nakikinig ngayon. Sana ay na-inspire kayo sa mga kwento ng kapuso nating si Mary Joy. Alam kong marami sa inyo ang parang suko na pagdating sa paghahanap ng Mr. Right. Yung tatanggapin na hindi lang kayo kundi pati na rin ang extra baggage ninyo. Chill lang kayo sabi nga nila no, may darating talaga. Kahit na ilang beses ka pang magkamali pagdating sa pag-ibig, hindi yun sapat na dahilan para tumigil ka na maniwala na may nakalaan para sa'yo. Meron yan, kulang ka lang sa pasensya. Magmahal ka lang ulit pero kasabay ng pagmamahal, sana'y mag-isip ka rin at bitbitin mo ang bawat araw na napulot mo sa mga hindi naging successful na relasyon mo from the past. Makakatulong yan hindi lang para makahanap ka ng the one, kundi para ikaw na rin yung maging the one. Saludo kami sa inyo mga single moms. Kampay! Ako po si Papa Dudut at eto ang Barangay Love Stories.